Huwag kang mag-alala, Lola. Si Amarisa ay parang isang mumurahing candy na pampalipas oras lamang. Kapag nawala na ang tamis, itatapon ko rin siya. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa isang bangungot, kundi mula sa isang recorder na ipinaririnig sa gitna ng malawak at marangyang salas. Ngunit para kay Amarisa, ang bawat salita ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa likod ng mabigat na pinto ng mansyon ng mga Ardent. Ang kanyang katawan ay nanigas sa sobrang lamig na hindi dulot ng aircon, kundi ng katotohanang kasalukuyan niyang naririnig. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa isang kahon na may lasong kulay lila. Sa loob nito ay ang ube cake na pinagpuyatan niyang gawin buong magdamag. Ito ang kanyang obra maestra, ang sorpresang regalo para sa kaarawan ni Nilo, ang lalaking kilala niya bilang isang simpleng sorbetero, ngunit ngayon ay nabunyag na tagapagmana ng imperyong ito. Ang mga daliri ni Amarisa ay may maliliit na paso at hiwa, mga sugat ng pagmamahal at sakripisyo na ngayon ay nanginginig sa bigat ng kanyang dala. Sa loob ng silid, nakita niya si Doña Isabel na nakaupo sa kanyang trono na tila isang reyna, habang si Lucinda naman ay humahalakhak habang hawak ang cellphone na pinagmumulan ng boses ni Nilo. Ang tawa nila ay matinis at masakit sa tainga, parang tunog ng porselanang binabasag. "See? I told you, tita," wika ni Lucinda habang nagpupunas ng pekeng luha sa kakatawa. "Nilo knows his place. He's just playing with that bakery girl. Sino ba naman ang magseseryoso sa isang babaeng amoy arina at pawis?" Hindi nakayanan ni Amarisa ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kahon sa kanyang mga kamay ay tila naging kasing bigat ng mundo. Sa kanyang pag-atras, tumama ang kanyang siko sa isang vase sa pasilyo. Ang ingay ng pagkabasag nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan na agad pumukaw sa atensyon ng mga tao sa loob. Napalingon si Doña Isabel. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa puot. Nang makita ang anyo ni Amarisa na basang-basa mula sa ulan, suot ang kanyang kupas na sapatos at simpleng damit. "Well, look who's here!" Ang matapobreng bati ng Donya habang dahan-dahang tumatayo. Ang daga, kusang pumasok sa bitag. Lumapit si Lucinda. Ang suot nitong seda ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, isang masakit na kontraste sa basahan na pakiramdam ni Amarisa sa sarili niya. Tinitigan ni Lucinda ang kahon ng cake. "Is that for Nilo?" Tanong ni Lucinda na may ngiting puno ng lason. Bago pa makasagot si Amarisa, hinablot ni Lucinda ang kahon at walang awang binitawan ito. Lumagapak ang cake sa makintab na sahig na marmol. Ang magandang disenyo ng icing ay nasira. Ang kulay ube ay kumalat na parang pasa sa malinis na balat. Ang oras at pagmamahal na ibinuhos ni Amarisa ay naging basura sa loob lamang ng isang saglit. "Oops," wika ni Lucinda nang walang bahid ng pagsisisi. "Sorry, nadulas. Pero okay lang. Hindi naman kumakain ng basura si Nilo." Naramdaman ni Amarisa ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata, ngunit kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo upang pigilan ang paghikbi. Hindi siya iiyak sa harap ng mga taong ito. Hindi nila makukuha ang huling piraso ng kanyang dignidad. "Aalis na po ako." Ang tanging nasambit niya, ang kanyang boses ay basag at mahina. Tumalikod siya at tumakbo palabas, hindi na pinansin ang tawag ng mga gwardiya o ang patuloy na tawanan mula sa loob. Sinalubong siya ng malakas na ulan sa labas ng gate. Ang bawat patak ng tubig ay tila latigo sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ang kanyang tiwala, ang kanyang pangarap, ang kanyang puso, ay tinawag lang siyang pampalipas oras. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada,
pabalik sa kanilang barangay, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano niya sasabihin sa nanay niya? Paano siya magsisimula muli ngayong alam niyang ang pundasyon ng kanyang kaligayahan ay isang kasinungalingan? Ngunit hindi pa tapos ang tadhana sa pagsubok sa kanya. Habang papalapit siya sa kanto ng kanilang kalye, napansin niya ang kakaibang liwanag na tumatanglaw sa madilim na langit. Hindi ito galing sa poste ng ilaw. Ito ay kulay kahel, sumasayaw at galit. Ang amoy ng ulan ay napalitan ng masangsang na amoy ng nasusunog na kahoy at goma. Bumilis ang tibok ng puso ni Amarisa. Mas mabilis pa sa kanyang mga hakbang. Nang lumiko siya sa kanto, ang kanyang tuhod ay halos bumigay sa kanyang nakita. Ang Phoenix Bakery, ang maliit na pwesto na inupahan nila ng kanyang ina. Ang lugar kung saan niya binuo ang bawat pangarap sa pamamagitan ng harina at asukal ay nilalamon ng dambuhalang apoy. Ang mga dila ng apoy ay tila mga demonyong gutom na gutom. Nilulusaw ang signage na bagong pintura pa lamang. Ang usok ay umaakyat sa langit. Tinatangay ang kanyang mga pangarap palayo. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagkakagulo. May mga bitbit na timba ng tubig, ngunit huli na ang lahat. Sa gilid ng kalsada, nakita niya si Aling Belen na yakap-yakap ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay nakatulala, nanginginig, at puno ng uling ang mukha habang nakatingin sa kanilang kabuhayan na nagiging abo. Lumapit si Amarisa, ang kanyang mga paa ay parang may sariling isip. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit at doon lamang kumawala ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Anak! Wala na. Ang garalgal na bulong ng kanyang ina. Wala na tayong natira. Tumingin si Amarisa sa paligid. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit hindi nito kayang patayin ang apoy. Tila ba nakikiramay lamang ito sa kanyang pagdadalamhati. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay naramdaman ng basang papel. Isang 50 pesos. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Wala na ang cake. Wala na si Nilo. Wala na ang bakery. Sa gitna ng ingay ng sirena ng bumbero na papalapit, sa gitna ng sigawan ng mga tao at lagaslas ng ulan, naramdaman ni Amarisa ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang sarili. Ito ang pakiramdam ng isang bagay na namamatay. Hindi ang kanyang katawan, kundi ang batang Amarisa na naniwala sa fairy tale. Tumingala siya sa langit, hinayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan ng mag-isa? Ang amoy ng gamot at esterilisadong hangin ay tila kumapit na sa balat ni Amarisa. Sa loob ng masikip na ward ng pampublikong ospital, ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ng mga pasyente at ang pasulpot-sulpot na tunog ng mga monitor na nagbabantay sa kanilang buhay. Nakaupo si Amarisa sa tabi ng katre ng kanyang ina. Hawak ang kamay nitong magaspang at puno ng peklat ng pagtatrabaho. Ang mukha ni Nanay Luz ay maputla, salungat sa itim na uling na bahagya pang nakasingit sa ilalim ng mga kuko nito. Mga bakas ng pagtakas mula sa impyerno kagabi. Wala nang luhang lumalabas sa mga mata ni Amarisa. Tuyo na ang mga ito, katulad ng kanyang lalamunan. Ang natitira na lamang ay ang pagod at isang katanungan na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Paano kami babangon? Bumukas ang pinto ng silid at kasabay nito ay pumasok ang isang amoy na banyaga sa lugar na yon. Ang halimuyak ng mamahaling pabango na amoy bulaklak at salapi. Hindi na kailangang lumingon ni Amarisa para malaman kung sino ang dumating. Ang tunog ng takong na tumatama sa sahig ay may ritmo ng kapangyarihan at pagmamalaki. Kawawang Luz, ang panimula ni Doña Isabel. Ang kanyang boses ay mababa at tila puno ng awa. Ngunit alam ni Amarisa na ito ay balat kayo lamang. Sino ang mag-aakala na sa ganito, mauuwi ang inyong munting negosyo? Dahan-dahang tumayo si Amarisa at hinarap ang matanda.
Suot ng Donya ang isang puting terno na walang kahit anong dumi habang siya ay suot pa rin ang damit na amoy usok. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Amarisa. Wala nang galang sa kanyang tono, tanging pagod na lamang. Ngumiti si Donya Isabel, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Binuksan nito ang kanyang mamahaling bag at inilabas ang isang piraso ng papel. Isang tseke. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng higaan, sa ibabaw ng mga reseta ng gamot na hindi pa nabibili ni Amarisa. Here's the deal, Hija. Wika ng Donya habang pinapasadahan ng tingin ang paligid na tila nandidiri. Alam kong wala kayong pambayad sa bill ng ospital at alam kong wala na kayong babalikang bahay o bakery. This check, it's enough to start a new life. Sa probinsya, sa malayo, anywhere but here. Tiningnan ni Amarisa ang tseke. Ang halagang nakasulat ay sapat na para makabili ng bagong bahay, sapat na para gamutin ang puso ng kanyang ina, at sapat na para mabuhay sila ng komportable sa loob ng ilang taon. Bayad ba to? Tanong ni Amarisa. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Bayad para sa dignidad ko? O bayad para lubayan ko na ang apo niyo? Tumawa ng mahina si Donya Isabel. Don't be dramatic. Think of it as a severance pay. Nilo has a future, Amarisa. A future with Lucinda. Isang future na hindi ka kasama. Kung mananatili ka dito, anong maibibigay mo sa kanya? Ang amoy ng sunog na tinapay. Ang utang. Humakbang palapit ang Donya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amarisa ang tunay na kulay ng babaeng ito. Ang anyo ng isang demonya na nagtatago sa likod ng mga perlas. At kung tatanggihan mo ito, pagpapatuloy ng Donya, ang boses ay naging matalim na parang patalim. Sisiguraduhin kong walang ospital sa Laguna ang tatanggap sa nanay mo. I have connections, Hija. I can make your life harder than it already is. Natahimik ang buong silid, naramdaman ni Amarisa ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang buhay ng kanyang ina o ang kanyang prinsipyo. Tiningnan niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog. Naalala niya ang sinabi ng tatay niya bago ito namatay. Anak, kahit anong mangyari, huwag mong ipagbibili ang pagkatao mo. Dahan-dahang kinuha ni Amarisa ang tseke. Nakita niya ang pagkinang ng tagumpay sa mga mata ni Donya Isabel. Smart girl, bulong ng matanda. Ngunit sa isang iglap, pinunit ni Amarisa ang tseke sa gitna. At pinunit pa ulit at ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito ng walang kwentang papel. Isinabuhay niya ang mga ito sa paanan ni Donya Isabel na wala ang ngiti ng Donya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at insulto. Lumabas kayo, madiin na utos ni Amarisa. Mahirap kami, Donya Isabel. Wala kaming mansyon, wala kaming kapangyarihan, pero malinis kami. Ang pera nyo, marumi yan. Hindi ko ipapakain sa nanay ko ang perang galing sa panlolo ko at pangmamata nyo. Kumuha si Amarisa ng bimpo at ipinagpatuloy ang pagpuna sa braso ng kanyang ina, tinalikuran ng bilyonaryang babae. At huwag kayong mag-alala, dagdag niya habang nakatalikod. Aalis kami. Hindi dahil sa pera nyo, kundi dahil ayoko nang madikit ang pangalan ko sa pamilya nyo. Hinding-hindi na kami makikita ni Nilo. Iyon ang libreng regalo ko sa inyo. Narinig niya ang mariing paghinga ng Donya bago ito padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan si Amarisa sa katahimikan. Kinuha niya ang nag-iisang pamana ng kanyang ama. Isang gintong relo na itinatago niya para sa emergency. Ito na ang emergency. Ibebenta niya ito. Sapat na siguro yon para makatawid dagat sila papuntang Batangas. Samantala, sa mansyon ng mga Ardent, nagising si Nilo na parang binibiiyak ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay malabo at ang kanyang bibig ay tuyo. Pinilit niyang bumangon kahit na parang hinihila siya ng gravity pabalik sa kama. Lola? Manang? Tawag niya. Pero ang boses niya ay paos, walang sumasagot. Bakit siya nakatulog ng mahaba?
Ang huling natatandaan niya ay ang pag-inom ng juice na ibinigay ni Lucinda bago ang party. Ang party! Si Amarisa! Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Nilo. Tumingin siya sa orasan sa gilid ng kama. Tanghali na ng sumunod na araw. Sa tabi ng lampshade, may isang puting sobre na walang pangalan. Binuksan niya ito na nanginginig ang mga kamay. Walang sulat, walang paliwanag. Tanging ang 50 pesos na papel na may bahid ng uling at amoy ng usok. Kinabahan siya. Alam niya ang amoy na yon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Nilo. Kahit hilo pa at nakapajama, tumakbo siya palabas ng kwarto, pababa ng hagdan at sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi niya pinansin ang tawag ng mga katulong. Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa bakery ni Amarisa. Sa bawat segundong lumilipas, ang kaba sa kanyang dibdib ay nagiging takot. Please, sana mali ang iniisip ko. Sana okay lang siya. Ngunit pagdating niya sa kanto, kinailangan niyang apakan ng preno nang biglaan. Wala na. Wala na ang masayang tindahan na laging amoy pandesal tuwing umaga. Wala na ang mga bintanang nilagyan ni Amarisa ng mga palamuti. Wala na ang lugar kung saan sila unang nagkwentuhan tungkol sa pangarap at pag-ibig. Ang nasa harap niya ay isang maitim at basang semento na lamang. Mga sunog na kahoy, mga yero na nangingitim sa uling, at ang amoy ng kamatayan ng mga pangarap. Bumaba si Nilo sa sasakyan, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Naglakad siya sa gitna ng mga abo. Hinanap niya ang kahit anong senyales ni Amarisa. Kahit isang piraso ng papel, kahit isang mensahe, pero wala. Walang naiwan kundi ang katahimikan ng kawalan. Napaupo si Nilo sa gitna ng guho, hawak ang 50 pesos na may uling. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak. Hinuhugasan ang mga huling bakas ng babaeng minahal niya, habang siya ay naiwang nag-iisa sa gitna ng abo ng kanyang sariling pamilya. 3 taon na ang nakalilipas mula nang tupukin ng apoy ang huling bakas ng lumang Amarisa. Sabi nila, ang panahon daw ang pinakamahusay na manggamot. Ngunit para sa kanya, ang panahon ay isa lamang matiyagang guro na nagturo sa kanya kung paano maging manhid. Ang dating Amarisa na amoy usok at pawis ay matagal nang nailibing sa ilalim ng abo. Ang humaharap ngayon sa salamin ay isang babaeng nababalot sa mamahaling sutla at amoy ng tagumpay. Nakaupo si Amarisa sa kanyang opisina sa itaas ng punong tanggapan ng Phoenix Bakery sa Batangas. Mula sa kanyang malawak na bintanang salamin, tanaw niya ang mahabang pila ng mga customer na matiyagang naghihintay para sa kanilang sikat na ensaymada at Barako coffee. Ang kanyang negosyo ay hindi lamang bumangon, ito ay lumipad ng mataas, higit pa sa inaakala ng marami. Ma'am A, tawag ng kanyang sekretarya matapos ang mahinang pagkatok sa pinto. Nandito na po ang mga kinatawan mula sa Ardent Group. Nasa conference room A na po sila. Napatigil si Amarisa sa pagpirma ng mga dokumento. Ang pangalang Ardent ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang gulugod, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang tibok ng kanyang puso na pilit nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Papasukin mo sila. Malamig niyang utos, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Sabihin mo, tatapusin ko lang ito. I don't want to keep them waiting. Too long. Sa kabilang banda ng gusali, sa loob ng malamig na conference room, nakaupo si Nilo Ardent. Ang kanyang suot na Amerikana ay gawa ng pinakamahusay na sastre sa Europa. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila 2 madilim na balon na walang ilaw. Siya na ngayon ang CEO ng Ardent Group. Isang posisyong minana niya, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil wala na siyang ibang pinagkakaabalahan. Mula nang mawala si Amarisa, naging makina si Nilo. Kumikilos, nagtatrabaho, humihinga, ngunit hindi nabubuhay. Habang hinihintay ang may-ari ng bakery, tumingin si Nilo sa labas ng bintana. Nakita niya sa ibaba ang isang matandang sorbetero
na nagtutulak ng kariton. Isang pamilyar na kirot ang sumundot sa kanyang puso. Kanina, bago siya pumasok sa gusaling ito, huminto siya saglit para bumili ng isang cone ng keso ice cream, kagaya ng ginagawa niya araw-araw sa loob ng 3 taon. Kinain niya ito, umaasang malalasahan muli ang tamis ng nakaraan, ang lasa ng tawa ni Amarisa, ang init ng yakap nito, pero wala. Ang sorbetes ay malamig lamang at matamis, ngunit walang saysay, parang ang buhay niya. Sir Nilo, bulong ng kanyang assistant na si Mateo. Mukhang matigas ang may-ari. Ilang beses na tayong tinanggihan sa telepono. Are you sure you want to handle this personally? Tumango lang si Nilo, hindi inaalis ang tingin sa kawalan. We need this acquisition, Mama Teo. Their brand is growing too fast. If we can't beat them, we buy them. Iyon ang turo ni Lola, hindi ba? Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang nagbabasa lang ng script. Hindi niya alam kung bakit siya mismo ang nagpunta. Siguro ay dahil nabalitaan niyang ang signature recipe ng bakery na ito ay may halong ube, ang paborito niya. O baka dahil naghahanap lang siya ng dahilan para makaalis sa mansyon kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkukulang. Bumukas ang mabigat na pinto ng conference room. Ang tunog ng bisagra ay bumasag sa katahimikan. Pumasok ang amoy ng isang pamilyar na pabango, isang pinaghalong amoy ng vanila at isang uri ng bulaklak na matagal na niyang hindi naaamoy. Ang tunog ng matulis na takong ng sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay tila ritmo ng isang paparating na bagyo. Ang bawat hakbang ay may bigat, may awtoridad. May pahiwatig na ang taong naglalakad ay hindi basta-basta yuyuko. Dahan-dahang lumingon si Nilo mula sa bintana. Inasahan niyang makita ang isang matandang panadera o isang negosyanteng lalaki. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang babaeng nakasuot ng pulang blazer na hubog sa katawan. Ang buhok ay nakataas sa isang eleganteng ayos na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg. Ang kanyang mukha ay mas matapang, mas makinis, at mas maganda kaysa sa anumang alaala. Nanigas si Nilo sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naging yelo. Good afternoon, gentlemen. Ang bati ng babae. Ang boses nito ay pamilyar, ngunit ibang-iba. Wala na ang lambing at pagkamahiyain. Ang naroon ay purong lamig at bakal. Naglakad ang babae patungo sa dulo ng mesa. Hinila ang upuan na para bang siya ang may-ari ng buong mundo at naupo ng may grasya ng isang reyna. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Nilo at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Nilo na tumibok muli ang kanyang puso, hindi sa tuwa, kundi sa takot. Dahil ang mga mata ng babae ay walang bahid ng pagkilala, tinitigan siya nito na para bang isa lamang siyang estranghero na nakabalang nakaharang sa kanyang daraanan. Amarisa. Ang pangalang iyon ay lumabas sa mga labi ni Nilo na parang isang dasal, garalgal, at puno ng hindi makapaniwalang emosyon. Kusa siyang napatayo. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay sa bigat ng revelasyon. Gusto niyang humakbang palapit. Gusto niyang hawakan ang mukha nito upang tiyakin na hindi siya nananaginip. Ngunit mayroong hindi nakikitang pader na nakapagitan sa kanila. Isang pader na gawa sa 3 taon ng katahimikan at sakit. Hindi man lang kumurap ang babae. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Nilo. Ngunit wala doon ang init na dati niyang nakikita. Wala ang ningning ng paghanga. Ang naroon lamang ay isang blankong ekspresyon na mas masakit pa kaysa sa galit. I believe we are in a business meeting, Mr. Ardent. Ang malamig na sagot ni Amarisa. Tinaasan niya ito ng kilay, isang kilos na puno ng paghahamon. Or is it customary for the CEO of Ardent Group to address his business partners on a first-name basis without permission? Napalunok si Nilo. Ang bawat salitang Ingles na lumalabas sa bibig nito ay tila latigo.
Ang Amarisa, na kilala niya ay mahiyain, nauutal kapag kinakausap ng mga taong mataas ang posisyon. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nagsasalita na may diin at kumpiyansa na kayang patahimikin ang isang buong boardroom. I didn't know. Ang nauutal na sagot ni Nilo habang dahan-dahang umuupo pabalik sa kanyang upuan, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha nito. Ikaw, ikaw ang may-ari ng Phoenix Bakery? Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amarisa. Binuksan niya ang folder na nasa kanyang harapan nang hindi nagmamadali. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri, na ngayon ay pinalamutian ng mga singsing na ginto at diamante, ay kalkulado at elegante. Wala na ang mga kalyo, wala na ang mga paso. Ang mga kamay na yon ay kamay na ng isang donya, hindi ng isang alila. Let's skip the pleasantries. Wika ni Amarisa, hindi pinapansin ang tanong ni Nilo. Nabasa ko na ang proposal niyo. You want to buy my brand because it's threatening your market share in the South. Gusto niyong bilhin ang recipe ng Ensay Madabo ko, ang pangalan ko, at ang lahat ng pinaghirapan ko. Inilunsad ni Amarisa ang folder pabalik sa direksyon ni Nilo. Dumulas ito sa makintab na mesa at huminto saktong sa tapat ng nanginginig na mga kamay ng binata. And my answer is no. Madiing pahayag ni Amarisa. Phoenix Bakery is not for sale. Not to you. Not to your family. Sumingit si Mateo, ang assistant ni Nilo, na tila hindi makapaniwala sa tapang ng babae. Ma'am Vale, with all due respect, ang offer namin ay triple ng market value ng inyong kumpanya. This is a life-changing amount of money. Tumawa ng mahina si Amarisa, isang tawa na walang halong saya. Tumingin siya kay Mateo bago ibinalik ang matalim na tingin kay Nilo. Life-changing? Ulit niya, ang tono ay puno ng sarkasmo. Alam niyo ba kung ano ang life-changing, Mr. Ardent? Ang mawalan ng lahat sa isang gabi. Ang matulog sa bangketa habang umuulan. Ang magmakaawa para sa gamot ng nanay mo. Iyon ang life-changing. Ang pera niyo, barya lang yan sa akin ngayon. Nanikip ang dibdib ni Nilo. Ang bawat salita ni Amarisa ay kumpirmasyon ng kanyang mga hinala na dumanas ito ng impyerno matapos umalis sa mansyon. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na hinanap niya ito. Na nagkasakit siya sa pag-aalala. Na hindi niya ginusto ang nangyari. Amarisa, please. Bulong ni Nilo. Hindi na pinapansin si Mateo. Let's talk. Not as business partners, usap tayo, please. Saan ka nagpunta? Bakit hindi ka nagparamdam? Hinanap kita. Diyos ko, hinanap kita. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Amarisa. Mula sa pagiging malamig na negosyante, saglit na sumilip ang matinding puot sa kanyang mga mata. Tumayo siya ng padabog. Ang tunog ng kanyang upuan na kumudkod sa sahig ay bumasag sa tensyon ng kwarto. Hinap. Asik niya. Ang boses ay bahagyang tumaas. Huwag mo akong lokohin, Nilo. Nakita ko ang mga balita. Ang engagement niyo ni Lucinda. Ang paglago ng kumpanya niyo habang ako ay gumagapang sa putikan. Don't act like a victim here. You made your choice 3 years ago. Naglakad si Amarisa patungo sa pinto. Ang kanyang likod ay tuwid at matatag. Tapos na ang meeting na ito. Get out of my building. Hindi pumayag si Nilo. Ang takot na mawala muli si Amarisa ay mas matindi kaysa sa takot niya sa galit nito. Mabilis siyang tumayo at hinabol ito. Naabutan niya si Amarisa sa hallway. Hinawakan niya ang braso nito upang pigilan. Bitawan mo ako! Sigaw ni Amarisa. Binabawi ang kanyang braso na para bang napaso siya sa hawak ni Nilo. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Desperadong sagot ni Nilo, ang kanyang mga mata ay namumuo na ang luha. Wala siyang pakialam kung may mga empleyadong nakatingin. Bakit ka umalis nang walang paalam? Bakit iniwan mo lang ang abo ng bakery? Bakit hindi mo ako ipinaglaban? Natigilan si Amarisa. Tinitigan niya si Nilo, ang lalaking minahal niya,
Higit sa buhay niya, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagbangon at pagkawasak. Nakita niya ang singsing sa daliri nito. Wala. Walang suot na wedding ring si Nilo. Isang misteryo na saglit na nagpagulo sa isip niya. Ngunit mabilis niyang iwinaksi. Lumapit si Amarisa kay Nilo. Sobrang lapit na naaamoy na ni Nilo ang pamilyar na amoy ng vanilla. Ngunit ngayon ay may halong pait. Bakit ako umalis? Bulong ni Amarisa, ang bawat pantig ay may diin. Dahil noong gabing iyon, napagtanto ko na masyado akong mahal para sa isang tulad mo. Hindi ko kayang ibenta ang dignidad ko para lang sa pagmamahal ng isang duwag. Tinalikuran niya si Nilo at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong ay parang martilyong dumudurog sa natitirang pag-asa ng binata. Naiwan si Nilo sa gitna ng hallway, nakayuko, habang ang mga empleyado ng Phoenix Bakery ay nagbubulungan sa paligid. Ang CEO ng Ardent Group, ang bilyonaryo, ay nakatayo doon na parang isang pulubi na ninakawan ng kanyang nag-iisang kayamanan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Amarisa ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Matapos ang eksena sa hallway, pinili niyang papasukin muli si Nilo, hindi para makipagkasundo, kundi para ipakita rito kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mundo ngayon. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang likod ay tuwid na tuwid, habang si Nilo ay nakaupo sa harap niya, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang taong humihingi ng awa. "Amarisa, please!" Panimula ni Nilo, ang kanyang boses ay puno ng pagod. "Iwan na muna natin ang negosyo. Nandito ako para sa'yo. 3 taon kitang hinanap. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng gumising araw-araw na hindi alam kung buhay ka pa o hindi?" Tinitigan siya ni Amarisa. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palda. Ang mga kuko niya ay bumabaon sa kanyang hita, lumilikha ng pisikal na sakit upang labanan ang emosyonal na bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit nito sinabing pampalipas oras lang siya. Pero pinili niyang isuot ang maskara ng isang malamig na negosyante. "Mr. Ardent?" Sagot ni Amarisa sa formal na tono, sadyang ipinaparamdam ang distansya. "Nandito ka sa opisina ko. Oras ko ang kinakain mo. So if you're not here to talk numbers, then leave. Wala akong panahon para sa drama ng mga mayayamang tulad mo na bigla na lang nakokonsensya." Napabuntong hininga si Nilo, sumuko sa kagustuhan nitong pag-usapan ng negosyo, umaasang ito ang magiging tulay nila. "Fine," wika ni Nilo, inaayos ang kanyang kurbata, kahit na halatang nanginginig ang kanyang mga daliri. "Let's talk business. The acquisition. Ardent Group is offering 50 million pesos for Phoenix Bakery, kasama na ang brand rights at recipes. It's a fair offer." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amarisa. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang abalang kalsada ng Batangas. 50 million? Ulit niya nang may halong pang-iinsulto. "Yan ba ang tingin mo sa halaga ng pinaghirapan ko? Parang presyo lang ng isang mumurahing sports car na pwede mong itapon kapag nagsawa ka na." Humarap siya muli kay Nilo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Let me give you a counter offer, Nilo. Hindi ko ibebenta ang Phoenix. Sa halip, ako ang bibili." Natigilan si Nilo. "What? Anong ibig mong sabihin?" Naglakad si Amarisa pabalik sa mesa at may kinuhang isang manipis na folder. Inilapag niya ito sa harap ni Nilo. "Matagal ko nang pinag-aaralan ang Ardent Food Corporation. Bumabagsak ang sales nyo sa pastry division mula nang palitan nyo ang suppliers para makatipid. Quality over quantity, di ba? Iyon ang nawala sa inyo. Gusto kong bilhin ang shares ng Ardent sa food sector. I want to save your dying empire from your incompetent management." Binasa ni Nilo ang dokumento. Totoo ang sinabi nito. Ang kumpanya ay dumudugo ng pera dahil sa mga maling desisyon ni Lucinda at ng board. Ngunit hindi ang negosyo ang iniisip niya, kundi ang babaeng nasa harap niya.
Ang dating Amarisa na natatakot humawak ng calculator ay ngayon ay nagpapatakbo ng isang imperyo at kayang bantaan ang kumpanya ng pamilya niya. "You've changed so much," bulong ni Nilo. May halong lungkot at paghanga. "Kinailangan kong magbago," mabilis na sagot ni Amarisa. "Dahil kung nanatili akong yung tanga at mahirap na babae na kilala mo, malamang ay patay na ako ngayon. Pinatay na ako ng pamilya mo." Bago pa makasagot si Nilo, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Tita Baby, ang tiyahin ni Amarisa, na naging katuwang nito sa pagbangon. May dala itong tray ng kape at hindi nito napansin agad ang tensyon sa kwarto. "Ma'am A, tumawag yung yaya ni..." Natigil si Tita Baby nang makita si Nilo. Nanlaki ang mga mata nito at muntik nang mabitawan ng tray. Agad na sumingit si Amarisa. Ang kanyang boses ay matalim at mabilis. "Tita, not now. I'm in a meeting." Kumunot ang noo ni Nilo. "Yaya? Yaya Nino?" Nakita ni Nilo ang takot na dumaan sa mukha ni Tita Baby. Bago ito mabilis na yumuko at lumabas ng kwarto, isinasara ang pinto ng mabilis. Naiwan ang tanong na nakabitin sa hangin. "Wala kang pakialam sa personal kong buhay," malamig na sabi ni Amarisa. Bagaman sa loob-loob niya ay kumakabog ang kanyang dibdib sa takot na mabunyag ang isang sikretong pilit niyang itinatago. "The meeting is over. Pag-isipan mo ang offer ko. Bibili ako. Hindi ako magbebenta." Tumayo si Nilo, hindi pa rin matanggap ang nangyayari. "Amarisa, aalis ako ngayon. Pero babalik ako. Hindi ako papayag na ganito na lang tayo. I need answers." "Then prepare to be disappointed," sagot ni Amarisa nang hindi tumitingin. Nang makalabas si Nilo, doon lamang pinakawalan ni Amarisa ang hangin na kanina pa niya pinipigil. Napaupo siya sa kanyang sineseryosong upuan at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang manginig ang kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, na nagmasa ng libu-libong tinapay para lang makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Nandoon pa rin ang takot na baka sa isang iglap, mawala ulit ang lahat dahil sa lalaking iyon. Kinahapunan, pababa na si Amarisa sa parking lot. Ang tunog ng kanyang takong ay umaaling-aungaw sa sementadong sahig ng basement parking. Madilim na at ang tanging liwanag ay galing sa mga poste ng ilaw na kumukurap-kurap. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan, ngunit bago siya makasakay, isang kamay ang pumigil sa pinto. Si Nilo. Hindi ito umalis. Nakasandal ito sa kotse sa tabi. Ang mukha ay nasa anino, pero ramdam ni Amarisa ang bigat ng tingin nito. "Bakit?" tanong ni Nilo. Simple lang ang tanong, pero puno ito ng bigat ng 3 taong pangungulila. "Bakit ka umalis nang walang paalam? Bakit hindi mo ako hinayaang magpaliwanag? Do you really hate me that much?" Humarap si Amarisa sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang pagod sa mukha ni Nilo. Gusto niyang sabihin dito ang tungkol sa sunog, tungkol sa ospital, tungkol sa pang-iinsulto ni Lucinda at ng lola nito. Pero nanaig ang kanyang pride. Ayaw niyang kaawaan siya nito. "Dahil napagod na akong maging basahan ng pamilya mo," sagot ni Amarisa ng diretso sa mata. "Umalis ako para hanapin ang sarili ko na winasak ninyo. At ngayong buo na ako, hindi ko hahayaan na basagin mo ulit ako." "Hindi kita sasaktan," mariing sagot ni Nilo. Humahakbang palapit. "Mahal kita, Amarisa. Mahal pa rin kita." Ang mga salitang yon ay parang patalim at balsamo ng sabay. Ngunit umiling si Amarisa. Ang pagmamahal na walang respeto ay hindi pagmamahal, Nilo. Iyon ay pagmamay-ari. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at isinara ang pinto. Nilo stood there, his hand hovering over the glass window, as if wanting to break it just to touch her. Binuhay ni Amarisa ang makina. Ang ungol ng sasakyan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang lingon-likod niyang pinatakbo ang sasakyan palabas ng parking lot. Iniwan si Nilo na nakatayo sa usok ng tambutso, sa gitna ng dilim, habang ang anino ng nakaraan ay pilit pa ring humahabol sa kanilang dalawa.
Ang bigat ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa loob ng kanyang pribadong opisina sa Manila, hawak ni Nilo ang isang manipis na folder na ibinigay ng kanyang pribadong investigador. Ang mga pahina nito ay nanginginig sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa nag-aalab na galit na unti-unting sumisiklab sa kanyang dibdib. Dito, sa itim at puting tinta, nakasulat ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari noong gabing iyon. 3 taon na ang nakararaan. Ang logbook ng security guard na nagpapatunay na dumating si Amarisa sa mansyon. Ang video footage mula sa CCTV ng kalsada na nagpapakita ng pagtakbo ng isang babaeng umiiyak habang umuulan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang ulat ng bumbero na nagsasabing ang sunog sa bakery ay kahina-hinala, ngunit mabilis na ipinasara ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Napapikit si Nilo. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang bangungot ng pagiging ignorante. Hindi siya iniwan ni Amarisa dahil sa pera o dahil hindi na siya nito mahal. Itinaboy ito. Winasak ang mundo nito habang siya ay mahimbing na natutulog sa kanyang marangyang kwarto. Tumayo si Nilo at naglakad patungo sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang mamahaling suit, ang relos na nagkakahalaga ng higit pa sa isang bahay, ang buhok na maayos ang pagkakaestilo. Nakita niya ang isang estranghero. Ito ang Nilo na hinubog ng kanyang lola, ang Nilo na bulag at sunod-sunuran. Dahan-dahan, tinanggal niya ang kanyang kurbata at ibinagsak ito sa sahig. Sumunod ang kanyang mamahaling relo. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Tapos na ako, bulong niya sa sarili. Tapos na ako sa pagiging prinsipe sa Toreng Garing. Kinabukasan, sa Phoenix Bakery sa Batangas, abala ang lahat sa paghahanda para sa breakfast rush. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at kapeng barako ay humahalimuyak sa hangin. Sinasabayan ng tunog ng mga plato at kutsarang nagkikiskisan. Si Amarisa ay nasa likod ng counter, istriktong nag-i-inspeksyon sa bawat tray ng tinapay. Ang kanyang kilay ay laging nakasalubong. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Wala ni isang empleyado ang nangangahas na magkamali. Ma'am A, tawag ni Tita Baby na bahagyang hinihingal habang tumatakbo mula sa entrance. May nag-a-apply po para daw sa bakanting posisyon ng dishwasher at utility boy. Hindi nag-anggat ng tingin si Amarisa habang inaayos ang display ng ensaymada. Tita, alam mo naman ang proseso. Ibigay mo sa HR. Bakit kailangan ako pa ang kausapin? Kasi po, napakamot ng ulo si Tita Baby. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Iba po ito mapilit. Gusto daw po kayo makausap mismo. Bumuntong hininga si Amarisa, halatang naiirita. Sino ba yan? Sabihin mo, wala akong panahon sa... Natigil siya sa pagsasalita nang humawi si Tita Baby at tumambad sa kanya ang aplikante. Doon, nakatayo sa gitna ng busy na bakery, ay si Nilo Ardent. Ngunit hindi ito ang Nilo na nakita niya sa boardroom. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang mga alahas. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting t-shirt na medyo luma na, kupas na maong, at sapatos na guma. Ang buhok nito ay magulo, at may itim na bilog sa ilalim ng mga mata na nagpapahiwatig ng ilang gabi nang walang tulog. Nanlaki ang mga mata ni Amarisa. Ang tibok ng puso niya ay biglang bumilis, hindi sa kilig, kundi sa gulat at hinala. Anong kalokohan ito? Malamig na tanong ni Amarisa, lumalapit sa kanya habang ang mga empleyado ay nagsisimulang magbulungan. Is this a prank? May nakatago bang kamera dito? Gagawin mo ba akong katatawanan sa social media? Tumingin si Nilo sa kanya ng diretsyo. Wala ang dating yabang o ang lamig ng isang CEO. Ang
Ang naroon ay pagpapakumbaba. Nabasa ko na hiring kayo. Sagot ni Nilo sa mababang boses. Kailangan nyo ng tagahugas, tagalinis, tagabuhat. Tumawa ng pagak si Amarisa. Ikaw, ang tagapagmana ng Ardent Group, maghuhugas ng pinggan? Nilo, huwag mo akong insultuhin. Ang kamay mo ay hindi pa nakakahawak ng sponge sa tanang buhay mo. Handa akong matuto. Mabilis na sagot ni Nilo. Humakbang siya palapit at nakita ni Amarisa ang desperasyon sa mga mata nito. Naglib ako sa kumpanya. Wala akong dalang pera. Wala akong dalang titulo. Nandito ako bilang si Nilo lang. Gusto kong magtrabaho para sa'yo. Nanliit ang mga mata ni Amarisa. Pinag-aralan niya ang mukha ng binata. Hinahanap niya ang biro, ang panloloko. Pero wala siyang makita, kundi ang purong determinasyon. At sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Amarisa. Isang maitim at matamis na ideya. Gusto niyang magdusa ito? Pwes, ibibigay niya ang pagdurusa. Gusto mong magtrabaho? Tanong ni Amarisa. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit ano, sagot ni Nilo. Minimum wage, walang benefits, walang special treatment. At kapag sinabi kong tumalon ka, tatanungin mo kung gaano kataas. Maliwanag? Tumango si Nilo. Maliwanag. Good, wika ni Amarisa. Lumingon siya sa likod kung saan nakatambak ang mga malalaking kaldero at baking tray na puno ng sunog na asukal at mantika mula pa kahapon. Ito ang trabahong iniiwasan ng lahat. Magsimula ka dyan. Utos ni Amarisa, itinuturo ang bundok ng huhugasan. Gusto kong makita ang mukha ko sa kintab ng mga kawali na yan bago magtanghalian. Kung may mahanap akong kahit isang mantsa, fired ka na. Hindi nagreklamo si Nilo, hindi siya umangal. Tahimik siyang naglakad patungo sa lababo, isinuot ang maruming apron na ipinaabot ni Tita Baby at nagsimulang magbukas ng gripo. Pinanood siya ni Amarisa mula sa kanyang opisina na may dingding na salamin. Nakita niya kung paano kumunot ang noo ni Nilo nang madikit ang mantika sa balat nito. Nakita niya ang hirap sa pagkudkod ng sunog na asukal gamit ang steel wool. Ang kanyang mga balikat ay bumababa sa pagod. Pero hindi ito tumitigil. Sa bawat kiss-kiss ni Nilo sa maruming kawali, parang may kung anong kasiyahan ang nararamdaman si Amarisa. Ang makita ang prinsipe na bumaba sa lupa. Pero sa kabilang banda, may kung anong kirot din ang sumasabay. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya sa isip. Hanggang kailan ka magpapanggap? Lumipas ang ilang oras. Tapos na ang tanghalian at pawisan na si Nilo. Ang kanyang puting t-shirt ay may mantsana ng grasa at sabon. Ang kanyang mga kamay, na dating pumipirma lang ng tseke, ay namumula at nanginginig na sa babad sa tubig. Lumapit si Amarisa sa kanya. Hawak ang isang lumang mop na ang dulo ay nangingitim na sa dumi. Tapos ka na sa hugasin? Tanong niya. Hindi man lang pinupuri ang malilinis na kawali na nakasalansan ng maayos. Opo, ma'am, sagot ni Nilo. Hinihingal. Inihagis ni Amarisa ang mop sa paanan ni Nilo. Ang basang hibla nito ay lumikha ng mantsa sa sahig. Ang sahig naman, utos ni Amarisa. Ang kanyang boses ay walang awa. Tinitigan niya si Nilo ng mata sa mata. Ibinubuhos ang lahat ng hinanakit ng nakaraan sa utos na yon. Linisin mo. Kudkudin mo ang bawat sulok hanggang sa mawala ang dumi. Gaya ng pagsubok ng pamilya mo na burahin ako sa buhay mo noon. Tignan natin kung kaya mong linisin ang dumi ng nakaraan ni Nilo. Yumuko si Nilo at dinampot ang mop. Tumingin siya kay Amarisa at sa unang pagkakataon nakita ni Amarisa ang lungkot na hindi kayang takpan ng anumang yaman. Kahit abutin ako ng habang buhay, bulong ni Nilo na halos hindi marinig sa ingay ng bakery. Lilinisin ko lahat ng kalat ko. Tumalikod si Amarisa at naglakad palayo. Ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay.
Ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa mop sa sahig ay tila ritmo ng isang pusong unti-unting nababasag o marahil unti-unting naghihilom sa paraang hindi niya inaasahan. Lumipas ang mga araw na tila mabagal na pagtakbo ng pulot. Ang dating makinis at malambot na mga palad ni Nilo ay unti-unti nang tinutubuan ng kalyo at gasgas. Ang kanyang mga balikat na sanay sa bigat ng mamahaling Amerikana ay ngayon nakukuba sa pagbubuhat ng sako-sakong harina at asukal. Ngunit sa kabila ng pagod na nakaguhit sa kanyang mukha, ni isang reklamo ay walang lumabas sa kanyang bibig. Nasa isang sulok ng bakery, si Nilo, abala sa pagkukumpuni ng isang sirang estante. Ang bawat pihit niya sa tornilyo ay puno ng ingat. Tila ba ang inaayos niya ay hindi lamang simpleng kahoy, kundi ang mga piraso ng tiwalang matagal nang nasira. Pinagmasdan siya ni Amarisa mula sa malayo. Nakita niya kung paano nito pinunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay at kung paano ito ngumiti nang matipid sa isang empleyadong inabutan nito ng tubig. May kung anong kirot na sumundot sa puso ni Amarisa, isang pamilyar na damdamin na pilit niyang nilulunod sa puot. Bakit hindi ka sumusuko? Tanong niya sa hangin. Bakit kailangan mong ipakita na mabuti kang tao? Gayong mas madaling kamuhian ka kung mananatili kang masama. Ang payapang umaga ay biglang nagulo nang bumukas ang pinto ng bakery ng marahas. Ang tunog ng bell sa pinto ay tila naging hudyat ng paparating na digmaan. Pumasok si Lucinda Montoya. Ang suot nitong designer dress at ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay tila lason na kumalat sa amoy ng tinapay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit habang nililibot ang tingin sa buong lugar. Hanggang sa dumapo ito kay Nilo na nakaluhod sa sahig, may hawak na martilyo. Nanigas ang buong katawan ni Lucinda. Ang ekspresyon ng pandidiri ay agad na rumehistro sa kanyang mukha. Oh my God! Tili ni Lucinda. Ang boses ay matinis at puno ng panghahamak. Is this true? Ang CEO ng Ardent Group naglalaro ng bahay-bahayan bilang isang alila? Dahan-dahang tumayo si Nilo. Hindi siya yumuko sa kahihiyan. Sa halip, hinarap niya si Lucinda ng tuwid. Hawak pa rin ang martilyo sa kanyang gilid. Anong ginagawa mo dito, Lucinda? Tanong ni Nilo sa mababang boses. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Sigaw ni Lucinda. Lumilikha ng eksena na kumuha sa atensyon ng lahat ng costumer. Iniwan mo ang opisina, iniwan mo ang board meeting. Para dito? Para magpaalipin sa babaeng ito? Itinuro ni Lucinda si Amarisa na ngayon ay lumalapit na sa kanila. Ang mukha ni Amarisa ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. This is a place of business, Miss Montoya. Malamig na wika ni Amarisa. Kung wala kang bibilin, lumabas ka. Nakakaabala ka sa mga customers ko. You. Asik ni Lucinda. Humahakbang palapit kay Amarisa. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ginamit mo ang awa para utuin si Nilo, mang-aagaw, hampas lupa. Sa sobrang galit, hinablot ni Lucinda ang isang tray ng bagong lutong tinapay na nasa counter at marahas itong itinulak patungo kay Amarisa. Ang mga mainit na tinapay at ang matalim na gilid ng metal tray ay tumama sa braso ng dalaga. Napadaing si Amarisa nang maramdaman ang hapdi ng mainit na bakal sa kanyang balat. Ang tray ay bumagsak sa sahig, lumilikha ng ingay na yumanig sa katahimikan ng lahat. Tama na! Ang sigaw ni Nilo ay dumagundong sa buong bakery. Mabilis pa sa kidlat, humarang siya sa pagitan ng dalawang babae. Hinawakan niya ang pulso ni Lucinda ng mahigpit, sapat para mapatigil ito sa akmang pagsugod muli. Don't you dare touch her, madiing banta ni Nilo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Wala kang karapatang manakit dito. Wala kang karapatang insultuhin siya. Nilo, gulat na usal ni Lucinda, hindi makapaniwala
na ang dating sunod-sunuran na lalaki ay kaya siyang sigawan ng ganito. Kinakampihan mo siya sa hampas lupang ito? Hindi ko siya kinakampihan, sagot ni Nilo. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng diin. Binitawan niya ang kamay ni Lucinda nang marahas. Tila ba napaso siya sa paghawak dito. Pinoprotektahan ko siya. Pinoprotektahan ko siya mula sa lason na dala ninyo ng lola ko. At sa oras na ito, Lucinda, hindi ako ang CEO. Isa lang akong empleyado na nagtatanggal ng basura sa loob ng bakery. Kaya umalis ka na, bago pa kita ipakaladkad palabas. Nanlaki ang mga mata ni Lucinda. Ang kahihiyan ay gumapang sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga mata ng mga empleyado at customer na nakatuon sa kanya, mga matang mapanghusga. You will regret this, Nilo, banta ni Lucinda. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong iyak at galit. Isusumbong kita kay Tita Isabel. Mawawala sa iyo ang lahat. Wala nang mawawala sa akin na hindi ko kayang ipagpalit. Ganting sagot ni Nilo nang walang pag-aalinlangan. Padabog na tumalikod si Lucinda. Ang tunog ng kanyang takong na humahampas sa sahig ay tila huling sigaw ng isang natalong sundalo bago tuluyang lumabas ng pinto. Ang marahas na pagsara ng glass door ay nagdulot ng panginginig sa salamin. At kasunod noon ay ang muling pagbalot ng katahimikan sa buong tindahan. Dahan-dahang humarap si Nilo kay Amarisa. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho at napalitan ng matinding pag-aalala nang makita niya ang namumulang balat sa braso ng dalaga. Amarisa! Bulong niya. Akmang hahawakan ng sugat, ngunit napahinto siya. Takot na baka masaktan pa ito lalo. Kuhanin mo ang first aid kit, bilis! Utos niya kay Tita Baby na nakatunganga pa rin sa gilid. Huwag mo akong hawakan. Tangka ni Amarisa na lumayo. Ngunit ang hapdi ng paso ay nagpangiwi sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nakita niyang pagtatanggol ni Nilo. Sa loob ng ilang saglit, nakita niya muli ang Nilo na nakilala niya noon. Ang lalaking handang harapin ang kahit ano para sa kanya. Huwag ka nang matigas ang ulo. Please! Pakiusap ni Nilo. Ang boses ay malambot at puno ng pagsisisi. Kinuha niya ang yelo na inabot ng isang staff at dahan-dahang idinampi ito sa namumulang braso ni Amarisa. Natahimik si Amarisa. Ang lamig ng yelo at ang init ng hininga ni Nilo na malapit sa kanyang balat ay lumikha ng isang pamilyar na kuryente. Nakita niya ang mga kamay ni Nilo, mga kamay na dati ay makinis, ngayon ay may mga gasgas na at kalyo dahil sa ilang araw na pagtatrabaho sa bakery. Ang mga kalyong yon ay tila ebidensya ng kanyang pagsisisi. Patawad, bulong ni Nilo habang nilalagyan ng ointment ang paso. Hindi siya nakatingin sa mata ni Amarisa, kundi nakatuon lamang sa sugat. Tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo? Patawad kung nadamay ka na naman sa gulo ng mundo ko. Hindi ko sinasadya. Gustong sumbatan ni Amarisa ang binata. Gusto niyang sabihin na kasalanan mo naman talaga ang lahat. Pero nang angatin ni Nilo ang kanyang tingin, nakita ni Amarisa ang mga mata nito na puno ng lungkot at pagmamahal at ang mga salita ay nabara sa kanyang lalamunan. Matatapos din ito. Ang tanging nasabi ni Amarisa, binabawi ang kanyang braso. Bumalik ka na sa trabaho. Hindi ka binabayaran para maging nurse. Tumalikod si Amarisa at nagmadaling pumasok sa kanyang opisina. Iniwan si Nilo na nakatayo doon. Sa loob ng kanyang silid, sumandal siya sa pinto at huminga ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang puso na traidor sa kanyang isipan. Kinahapunan, habang abala ang lahat sa pagsasara, naiwan si Nilo sa loob ng opisina ni Amarisa para maglinis habang wala ang dalaga. Ito ang huling utos sa kanya bago ito umalis para sa isang meeting. Ayusin ang magulong drawer ng mga lumang resibo. Habang inaayos ni Nilo ang mga papel,
Napansin niya ang isang maliit na kahon sa pinakasulok ng drawer na tatakpan ng mga lumang invoices. Ito ay isang lumang kahon ng posporo na binalutan ng velvet tape. Isang improvised na lalagyan ng singsing. Kumabog ang dibdib ni Nilo. Kilala niya ang kahong ito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, nakahimlay ang isang simpleng singsing na pilak. Hindi ito mamahalin. Ito ang singsing na binili niya sa isang tiangge noong nagpapanggap pa siyang mahirap na sorbetero. Ibinigay niya ito kay Amarisa bilang pangako na balang araw, papalitan ko ito ng totoo. Akala niya ay itinapon na ito ni Amarisa kasama ng iba pa nilang alaala. Akala niya ay wala ng halaga ang nakaraan para sa dalaga. Pero nandito ito, itinatago sa pinakaligtas na lugar ng kanyang opisina. Hindi itinapon, hindi ibinenta. Isang munting pag-asa ang sumindi sa madilim na mundo ni Nilo. Hinawakan niya ang singsing at sa ilalim ng ilaw ng lampshade, ang murang pilak ay kuminyang na tila ang pinakamamahaling diamante sa mundo. Mahal mo pa rin ako, bulong ni Nilo sa kawalan. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang ang isang butil ng luha ay tumakas sa kanyang mata. At gagawin ko ang lahat para suotin mo ulit ito. Nagsimula ang lahat sa isang kakaibang kulay ng langit. Ang dating bughaw na kalangitan ng Batangas ay biglang nagkulay abo na may halong maruming dilaw, tila isang lumang litrato na kinakalawang na sa paglipas ng panahon. Ang hangin, na kanina'y banayad na haplos lamang, ay biglang naging marahas na sampal. Pinapaspas ang alikabok sa kalsada at pinapayugyog ang signage ng Phoenix Bakery na tila isang dahon sa puno. Sa loob, nagahari ang kontroladong kaguluhan. Ang mga costumer ay nagmamadaling umuwi. Bit-bit ang kanilang mga supot ng tinapay na parang mga sundalong nag-iipon ng pagkain bago ang digmaan. Si Amarisa na may awtoridad sa kanyang boses ay nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga empleyado. Itali niyo ang mga tent sa labas. Ipasok niyo ang mga flower box. Tita baby, pakicheck kung may sapat tayong kandila at first aid kit. Sa gitna ng lahat, si Nilo ay tahimik na kumikilos. Binuhat niya ang mabibigat na sako ng harina at inilipat sa mas mataas na lugar, malayo sa posibleng pagpasok ng baha. Isinara niya ang mga bintana at tinalian ang mga ito ng alambre para hindi basagin ng hangin. Bawat galaw niya ay may layunin, ang kanyang mukha ay seryoso at nakatuon sa gawain. Walang bakas ng isang CEO, tanging isang lalaking handang protektahan ang lugar na mahalaga sa kanya. Magsara na tayo, sigaw ni Amarisa. Ngunit huli na ang lahat. Ang radyo sa kusina ay nag-anunsyo ng biglaang pagbaha sa kanilang lugar. Pagtingin nila sa labas, ang tubig baha ay tila isang ahas na kulay putik na gumagapang na papasok sa ilalim ng pinto. Ibaba niyo ang steel shutter. Bilis. Utos ni Nilo. Sa huling sandali, naibaba nila ang mabigat na bakal na pinto. Ang ingay ng nagwawalang hangin at ulan sa labas ay biglang naging isang nakabibinging ugong na lamang. Tila ba sila ay nasa loob ng isang bakal na kahon na lumulubog sa dagat. Ang mga empleyado ay nakauwi na kanina pa. Ang naiwan na lamang sa loob ay silang dalawa. At sa isang iglap, kumurap ang mga ilaw ng 3 beses bago tuluyang namatay. Ang liwanag ay napalitan ng ganap na kadiliman. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na paghampas ng ulan sa bubong na yero at ang sarili nilang paghinga. Okay ka lang? Ang boses ni Nilo ang bumasag sa katahimikan, malapit sa kanya. Hindi sumagot si Amarisa. Naramdaman niya ang paggapang ng takot sa kanyang dibdib. Hindi takot sa bagyo, kundi takot sa sitwasyon. Silang dalawa lang, sa dilim. Maya-maya, may maliit na liwanag na sumindi. Ang flashlight mula sa cellphone ni Nilo. Sa maliit na sinag nito, nakita niya ang mukha ng binata na puno ng pag-aalala. May mga kandila sa opisina mo, di ba? Tanong ni Nilo.
Tumango lang si Amarisa at itinuro ang direksyon. Sinundan niya ang liwanag habang maingat silang umakyat sa hagdan. Sa loob ng opisina, nagsindi si Nilo ng ilang kandila. Ang maliliit na apoy nito ay lumikha ng mga gumagalaw na anino sa dingding, ginagawang masikip at personal ang buong kwarto. Naupo sila sa magkabilang dulo ng mesa, pinaghihiwalay ng kumikinang na liwanag ng kandila. "Gutom ka na ba?" tanong ni Nilo. Umiling si Amarisa, ngunit ang kanyang tiyan ay traidor. Kumalam ito ng bahagya. Ngumiti ng bahagya si Nilo. Bumaba ito at pagbalik ay may dala ng isang lumang tinapay at isang bote ng tubig. Inilapag niya ito sa gitna nila. "Pasensya na. Ito na lang ang hindi nabasa ng baha," wika niya. Tahimik nilang pinaghatian ang tinapay. Ang bawat kagat ay tila mabigat. Ang bawat paglunok ay mahirap. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. "Amarisa," panimula ni Nilo. Ang kanyang boses ay malumanay. "Alam kong galit ka, pero may isang bagay na bumabagabag sa akin mula pa noong una tayong magkita ulit. Noong gabing iyon, anong narinig mo? Anong sinabi ko na dahilan para kamuhian mo ako ng ganito?" Natigilan si Amarisa. Ang piraso ng tinapay sa kanyang kamay ay naging bato. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang tawa ni Lucinda, ang mapanghamak na tingin ni Doña Isabel, ang boses ni Nilo. "Wag na nating pag-usapan," pabulong niyang sagot, nanginginig ang boses. "Kailangan," giit ni Nilo, mas lumapit sa kanya. "Dahil hindi ako makakatulog sa gabi, kakaisip kung anong kasalanan ang nagawa ko na kasing bigat ng pagtingin mo sa akin ngayon." Doon na sumabog ang lahat. Ang damdaming matagal na niyang ikinulong ay kumawala na parang isang bulkan. "Kasalanan mo!" sigaw ni Amarisa. Tumatayo ng padabog. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. "Gusto mong malaman kung anong narinig ko? Narinig kita, Nilo. Malinaw na malinaw." Hinagis niya ang tinapay sa sahig. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba at ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Narinig kong sinabi mo sa lola mo na ako ay isang mumurahing candy na pampalipas oras lamang, na kapag nawala na ang tamis, itatapon mo rin ako. Narinig ko kayong lahat na tumatawa habang tinatapakan niyo ang pagkatao ko. At habang nagpapakasaya kayo sa mansyon niyo, ang bakery namin ng nanay ko, nilalamon ng apoy." Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Nilo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong pagkalito at gulat. "Ano? Anong recording?" tanong niya. Tumatayo rin. "Wala akong sinabing ganyan, Amarisa. Hindi ko kayang sabihin yan. Sumpa man sa lahat ng santo." "Sinungaling!" sigaw ni Amarisa. "Huwag ka nang magpanggap. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa amin. Dahil sa'yo, halos mamatay ang nanay ko." Kasabay ng sigaw niya ay ang malakas na pagyanig ng buong gusali. Isang malakas na hampas ng hangin ang bumasag sa salamin ng bintana ng opisina. Ang mga piraso ng bubog ay lumipad papasok, kasama ang malakas na buhos ng ulan at hangin. Bago pa man makatili si Amarisa, naramdaman niya ang isang malakas na katawan na yumakap sa kanya at itinulak siya sa sahig, papalayo sa nabasag na bintana. Ang katawan ni Nilo ang naging panangga niya. Naramdaman niya ang paghampas ng hangin at ulan sa likod ni Nilo. Narinig niya ang mahinang daing nito nang tumama ang ilang piraso ng bubog sa kanyang balikat. Ngunit nanatili itong nakayakap sa kanya. Pinoprotektahan siya mula sa bagyo. Nang humina ang hangin, dahan-dahang tumayo si Nilo, basang-basa at may maliit na hiwa sa braso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amarisa, puno ng sakit na hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa mga salitang binitiwan nito. "Hindi ako yon," ulit niya. Ang boses ay basag at desperado.
Hindi ko alam kung anong narinig mo, pero hindi ako yon. Lumapit siya kay Amarisa. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas ang dalaga. Masyado siyang nagulat sa nangyari para gumalaw. Hinawakan ni Nilo ang kamay ni Amarisa. Ang kamay na kanina lang ay nanginginig sa galit at dahan-dahan itong inilapat sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso ni Nilo ay malakas at mabilis, ramdam na ramdam sa palad ni Amarisa. Maaari mo akong patayin, Amarisa. Bulong ni Nilo, ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Saktan mo ako, itaboy mo ako, pero huwag na huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ko sa'yo dahil yun na lang ang totoo sa buhay ko. Sa gitna ng tensyon, sa gitna ng dilim na pinaghihiwa lamang ng liwanag ng kandila, biglang sumindi ang mga ilaw sa buong gusali. Ang marahas na liwanag ng fluorescent lamp ay biglang bumuhos sa kanila. Sinisira ang mahikang sandali. Ang ugong ng mga refrigerator at aircon ay muling umalingaw-ngaw. Agad na binawi ni Amarisa ang kanyang kamay. Tila napaso sa biglaang pagbabalik ng realidad. Tumayo silang dalawa doon, basang-basa at magulo, sa ilalim ng artipisyal na liwanag, habang ang tunog ng kulog na papalayo ay nagsisilbing paalala ng bagyong katatapos lang magwala. Sa labas at sa loob ng kanilang mga puso. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay may dalang kakaibang katahimikan. Ang hangin ay malinis at amoy basang lupa, at ang sikat ng araw ay tila mas maningning, hinuhugasan ang mga bakas ng dilim at takot ng nagdaang gabi. Sa loob ng Phoenix Bakery, ang sahig ay mamasa-masa pa, at ang mga empleyado ay abala sa paglilinis ng mga natirang kalat. Nakatayo si Nilo sa may pintuan, hindi na suot ang uniforme ng isang utility boy. Ang suot niya ngayon ay ang damit niya kahapon na medyo natuyo na. Isang sagisag ng pagbabago, isang paalala na hindi na siya babalik sa pagiging sunod-sunuran. Humarap siya kay Amarisa na tahimik na nagpupunas ng isang mesang salamin. Aalis na ako, anunsyo ni Nilo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang desisyon na hindi na mababago. Hindi lumingon si Amarisa. Mabuti naman, pabulong niyang sagot. Bagaman ang paghinto ng kanyang kamay sa pagpunas ay nagpapakita na nakikinig siya. Hindi ka naman talaga nababagay dito. Hindi ako aalis para sumuko. Paglilinaw ni Nilo. Humakbang siya palapit, sapat lang para marinig siya ng malinaw. Aalis ako para hanapin ang katotohanan. Babalik ako, Amarisa. At sa pagbabalik ko, ibibigay ko sa iyo ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa iyo. Doon na napalingon si Amarisa. Nakita niya sa mga mata ni Nilo ang isang apoy na ngayon lang niya nakita. Isang determinasyon na kayang sunugin ang lahat ng kasinungalingan sa kanyang paligid. Isang parte ng puso niya ang gustong maniwala. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay masyadong malalim. Gawin mo ang gusto mo. Ang tanging nasabi niya bago tumalikod at ipinagpatuloy ang paglilinis. Hindi na nagsalita pa si Nilo. Tahimik siyang lumabas ng bakery. Iniwan si Amarisa sa katahimikang mas maingay pa kaysa sa nagdaang bagyo. Ang biyahe ni Nilo, pabalik ng Maynila, ay mabilis at walang preno. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay nagpapalapit sa kanya sa katotohanan. Sa tulong ni Mateo at ng kanyang mga koneksyon, hindi nagtagal, ay natuntun nila ang isang pangalan, isang freelance sound engineer na biglang yumaman 3 taon na ang nakalipas. Natagpuan ni Nilo ang lalaki sa isang maliit at madilim na recording studio sa isang eskinita sa Quezon City. Ang amoy ng alikabok at lumang sigarilyo ay nanunuot sa hangin. Ang lalaki na nagpakilalang si Ricky ay namutla nang makita kung sino ang nasa harap niya. Walang paligoy-ligoy si Nilo. Inilapag niya sa mesa ang isang litrato ng isang matandang babae na nasa ospital. Ang nanay mo, panimula ni Nilo. Ang boses ay malamig na parang yelo. Naalala ko pa, noong tinulungan ko siyang makakuha ng pinakamahusay na cardiologist sa bansa. Utang na loob,
Hindi ba, Ricky? Nanginginig na tumango ang lalaki. Ngayon, pagpapatuloy ni Nilo, inilalapit ang kanyang mukha. Panahon na para bayaran mo ang utang na yon. Ibigay mo sa akin ang lahat. Ang orihinal na audio file, ang pangalan ng nag-utos sa'yo. Lahat. Sa loob ng 1 oras, isinalaysay ni Ricky ang buong katotohanan. Nanginginig sa takot at guilt. Inamin niya kung paano siya binayaran ni Lucina Montoya para i-edit ang boses ni Nilo. Kunin ang mga salita mula sa iba't ibang pag-uusap at pagdugtong-dugtongin ito para makabuo ng isang malupit na mensahe. Ibinigay niya kay Nilo ang lahat ng ebidensya, ang resibo ng bank transfer mula sa account ni Lucinda at ang unedited audio files sa isang lumang hard drive. Hawak ang sandata ng katotohanan. Nagtungo si Nilo sa mansyon ng mga Ardent. Ang dating tahanan niya ay tila naging isang pugad ng mga ahas. Naabutan niya si Doña Isabel at si Lucinda na nagkakape sa Grand Study, napapalibutan ng mga antigong libro at mamahaling painting. Ang dalawa ay nagtatawanan, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Nilo, apo, masayang bati ni Doña Isabel, bagaman may bahid ng pagtataka sa kanyang muka. Pumalik ka. Akala ko ba ay nagpapakadukha ka sa probinsya? Hindi sumagot si Nilo. Inilapag niya ang isang maliit na speaker sa gitna ng mamahaling lamesang kahoy at pinindot ang play. Unang tumunog ang isang pamilyar na usapan. Ang boses ni Nilo, malambing at masaya. Si Amarisa, Lola? Siya ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Parang asukal na nagpapatamis sa mapait kong kape. Kumunot ang noo ni Doña Isabel. Napatingin si Lucinda kay Nilo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng kaba. At ito, wika ni Nilo, pinindot muli ang isang button. Ang narinig ni Amarisa. Sumunod na tumunog ang peking recording. Ang boses ni Nilo, ngunit ang mga salita ay tila mga patalim. Isang mumurahing candy na pampalipas oras lamang. Kapag nawala na ang tamis, itatapon ko rin siya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi. Ang mukha ni Doña Isabel ay dahan-dahang nawalan ng kulay mula sa pagiging mapagmataas hanggang sa purong pagkabigla. Ano? Anong kalokohan ito? Nauutal na tanong ng matanda. Hindi yan totoo. Mabilis na tanggi ni Lucinda. Tumatayo. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan niya ako sa'yo, tita. Kalmadong inilabas ni Nilo ang isang piraso ng papel, ang kopya ng bank statement ni Lucinda. Inilapag niya ito sa harap ng kanyang lola. Talaga ba, Lucinda? Dahil ayon sa bangko, nagbayad ka ng ₱250,000 sa isang sound engineer isang araw bago ang kaarawan ko. 3 taon na ang nakalipas. Doon na gumuho ang mundo ni Lucinda. At kasabay nito, gumuho rin ang mundo ni Doña Isabel. Tinitigan ng matanda si Lucinda, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang katotohanan. Gusto niyang paghiwalayin si Nilo at Amarisa, oo. Pero ang siraan ang sarili niyang apo, ang gamitin ng ganitong klaseng pandaraya. Iyon ay isang kasalanang hindi niya kayang palampasin. Ang dangal ng pamilya Ardent ay dinungisan hindi ng isang mahirap na panadera, kundi ng babaeng pinili niyang maging reyna. Ikaw. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Doña Isabel, nakaturo ang nanginginig na daliri kay Lucinda. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat at mabilis. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit. Ang porselanang tasa ng tsaa ay dumulas sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagkabasag nito sa marmol na sahig ay matinis at marahas, kasabay ng pagbagsak ng katawan ng matanda mula sa kanyang upuan. Lola! Ang sigaw ni Nilo ay puno ng takot. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit niya.
at napalitan ng pamilyar na tungkulin ng isang apo. Dali-dali siyang lumapit sa kanyang lola na ngayon ay nahihirapang huminga sa sahig. Nataranta si Lucinda. Nagpabalik-balik ang tingin niya kay Nilo at sa nag-aagaw buhay na matanda. Ito na ang katapusan niya. Habang si Nilo ay abala sa pagtawag ng ambulansya, dahan-dahang umatras si Lucinda patungo sa pinto. Ang kanyang mga mata ay ligaw na parang isang hayop na nasukol. Kailangan niyang tumakas. Ngayon na. Sa Batangas, katatapos lang basahin ni Amarisa ang balita tungkol sa biglaang pag-alis ni Nilo sa Ardent Group. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. "Hello," sagot niya. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya, ang boses ng doktor ng kanyang ina. "Miss Vale, I'm sorry to disturb you," wika ng doktor. Ang tono ay apurahan. "But you need to come to the hospital right now. It's about your mother. She's in critical condition." Ang telepono ay halos malaglag sa kamay ni Amarisa. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi pa tapos ang isang bagyo. May panibago na namang dumarating. Ang mga pasilyo ng ospital ay may sariling uri ng lamig. Isang lamig na hindi galing sa aircon, kundi sa pinaghalong amoy ng antiseptic, takot, at naghihintay na kalungkutan. Bawat hakbang ni Amarisa patungo sa intensive care unit ay tila 1 milya ang layo. Ang mechanical at paulit-ulit na tunog mula sa mga makinang nakakabit sa mga pasyente ay lumilikha ng isang nakakabinging ritmo ng pag-aalala sa loob ng kanyang dibdib. Sinalubong siya ng doktor. Ang mukha nito ay seryoso at walang emosyon. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay direkta at walang paligoy. Ngunit bawat isa ay tila isang suntok sa sikmura ni Amarisa. "Complication," wika ng doktor. "Nagkaroon ng internal bleeding ang nanay mo. We need to perform an emergency operation immediately. High risk ito, Miss Vale, at malaki ang magagastos." Tumango si Amarisa. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. "Magkano po, Doc?" Ang halagang binanggit ng doktor ay sapat na para bumili ng isang bahay at lupa. Ito ang lahat ng kanyang ipon. Ang lahat ng dugot pawis na ibinuhos niya sa Phoenix Bakery sa loob ng 3 taon. "Gawin niyo po ang lahat," ang tanging nasabi ni Amarisa. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Bayad na po lahat bago pa man magsimula ang operasyon. Habang si Amarisa ay nakikipag-usap sa billing section, sa kabilang panig ng Maynila, sa isang pribadong silid ng ibang ospital, si Nilo naman ay nakatayo sa labas ng kwarto ng kanyang lola. Nakita niya ang mga nurse na nagmamadaling pumasok at lumabas. Ang kanyang lola ay stable, ngunit ang pinsala sa puso nito ay permanente. Ang unang pumasok sa isip ni Nilo ay si Amarisa. Ang nanay nito. Kailangan niya ng tulong. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang personal na banker. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay naghatid ng isa pang masamang balita. Dahil sa biglaang pag-atake ni Doña Isabel at sa investigasyon laban kay Lucinda, lahat ng assets ng Ardent Group, pati na ang kanilang mga personal na account, ay pansamantalang naka-freeze. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Nilo ang pagiging inutil. Hawak niya ang isang teleponong nagkakahalaga ng libo-libo, ngunit wala siyang magawa para sa babaeng mahal niya. Ang bilyonaryong tagapagmana ay walang maibigay na kahit 1 sentimo. Sa Batangas, matagumpay na naideposito ni Amarisa ang buong halaga. Ubos ang kanyang savings account. Bumalik siya sa zero. Ngunit habang nakaupo siya sa waiting area, walang bahid ng pagsisisi sa kanyang muka. Ang pera ay papel lamang. Ang buhay ng kanyang ina, ang tunay na kayamanan. Isang pag-vibrate sa kanyang bulsa, ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip, isang hindi pamilyar na numero. "Hello, is this Miss Amarisa Vale?" Tanong ng isang boses ng lalaki. "Yes, speaking."
I'm Dr. Sandoval from St. Luke's Medical Center. Tumatawag ako in behalf of my patient, Isabel Ardent. Nanigas si Amarisa. Anong kailangan niyo sa akin? Miss Vale, ang pasyente ay nangangailangan ng isang bihirang gamot, isang uri ng imported na anticoagulant. Nagkataon na ang tanging supplier nito sa buong bansa ay ang isa sa mga business partners ninyo sa Phoenix Bakery. Sinubukan na namin silang tawagan, ngunit ang sabi nila, kailangan daw ng personal na approval ninyo dahil exclusive ang inyong kontrata. Natahimik si Amarisa. Ang tadhana ay tila isang mapaglarong kontrabida. Ang babaeng halos sumira sa kanyang buhay ay ngayon nangangailangan ng kanyang tulong para mabuhay. Isang parte ng kanyang pagkatao, ang parte na puno ng galit at sakit, ay gustong ibaba ang telepono at hayaan na lamang ang matanda sa kanyang kapalaran. Karma, bulong ng demonyo sa kanyang isip. Ngunit ang isa pang parte, ang tunay na Amarisa ay nakatingin sa salamin na pader ng operating room kung saan nakikipaglaban ang kanyang ina. Naalala niya ang mukha ni Nilo, ang sakit sa mga mata nito nang sabihin niyang galit siya sa pamilya nito. Kung mamamatay si Doña Isabel, mawawalan si Nilo ng huling kadugo. Ang sakit na yon. Ayaw niyang iparanas sa kahit kanino, kahit pa sa lalaking nanakit sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Sige po, Doc, sagot niya. Ang kanyang boses ay matatag. Tatawagan ko ang supplier ko. Siguraduhin niyo lang na makakarating sa kanya ang gamot. Makalipas ang isang oras, nagtungo si Amarisa sa ospital kung nasaan si Doña Isabel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kailangan niyang makita ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ng VIP suite. Ang silid ay malawak at amoy mamahaling bulaklak. Ngunit ang babaeng nakahiga sa gitna nito ay mukhang maliit at mahina. Ang dating reyna ay wala ng korona. Ang kanyang mukha ay maputla at napapalibutan siya ng mga makinang patuloy na gumagawa ng mga mahihinang tunog. Sa tabi ng kama, nakayuko si Nilo. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Mukha siyang pagod at wasak. Hindi nito napansin ang pagpasok ni Amarisa. Dahan-dahang lumapit si Amarisa sa kabilang panig ng kama at inilapag ang isang maliit na paper bag sa bedside table. Nasa loob nito ang gamot na ipinadala niya. Sa paglapag ng paper bag, nag-angat ng tingin si Nilo. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagod at kalungkutan, ay nanlaki nang makita si Amarisa. Napatayo siya. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat at pasasalamat. Amarisa. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, garalgal at puno ng emosyon. Paano? Bakit? Hindi ngumiti si Amarisa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng awa o pagmamalaki. Tinitigan niya si Doña Isabel, ang babaeng minsan niyang kinamuhian ng buong puso. Hindi ko ito ginawa para sa kanya, wika ni Amarisa, at sa wakas ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Nilo. Ginawa ko ito para sa'yo dahil alam ko ang pakiramdam ng halos mawalan ng magulang at dahil sa kabila ng lahat ayokong makita kang nag-iisa. Matapos sabihin niyon, tumalikod siya. Ngunit bago pa siya makalabas, nagsalita siyang muli. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ito ang limos ng isang mahirap sa isang mayaman, Nilo. Ipaalala mo sa kanya, kapag nagising siya, na ang buhay na dinugtungan niya ngayon ay galing sa taong minsan niyang tinapakan. Sabihin mo sa kanyang gamitin niya ang pangalawang pagkakataong ito para matutong humingi ng tawad. Nagpatuloy siya sa paglalakad at lumabas ng kwarto. Iniwan ang isang nakatulalang Nilo at ang tunog ng makinang sumusukat sa bawat tibok ng pusong pinili niyang iligtas. Pagbalik ni Amarisa sa kanyang ospital, sinalubong siya ng magandang balita. Stable na ang kanyang ina. Matagumpay ang operasyon. Sa wakas, isang sinag ng pag-asa. Ngunit ng gabing iyon, habang binabantayan niya ang kanyang natutulog na ina,
Isang nurse ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Pinabibigay po ng isang lalaki kanina, ma'am. Wika ng nurse. Binuksan ni Amarisa ang sobre. Sa loob nito ay isang mahabang sulat kamay. Ang sulat ni Nilo. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap ng pagsisisi, paghingi ng tawad, at pangako. Ngunit ang huling talata ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Aalis ako, Amarisa. Hindi dahil sa sumusuko na ako, kundi dahil kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kailangan kong hanapin ang Nilo na karapat-dapat sa'yo, malayo sa anino ng pangalan at yaman ng mga Ardent. Patawarin mo ako sa lahat. At kung pagbibigyan tayo ng tadhana, hahanapin kita. Pero sa ngayon, kailangan mong mabuhay ng malaya. Malaya sa akin. Kinabukasan, pagkatapos masigurong maayos na ang kalagayan ng kanyang ina, hinanap ni Amarisa si Nilo. Pumunta siya sa mansyon. Nagtanong siya sa ospital. Tinawagan niya ang lahat ng numerong alam niya. Ngunit huli na ang lahat. Para siyang multo na bigla na lang naglaho. Walang iniwang bakas. Ang tanging naiwan ay ang pangako ng pagbabalik na nakasulat sa isang piraso ng papel. At ang tanong sa puso ni Amarisa, paano kung hindi na siya bumalik? Lumipas ang isang linggo na tila isang panaginip na ayaw magising. Ang araw ay sumisikat at lumulubog. Ang mga customers sa Phoenix Bakery ay dumarami at umuunti. Ngunit para kay Amarisa, ang mundo ay nawalan ng kulay. Bawat sulok ng kanyang opisina, bawat amoy ng bagong lutong tinapay, bawat tunog ng pagtawa ng kanyang mga empleyado ay nagpapaalala lamang sa kanya ng isang taong wala na. Isang umaga, habang nagkakape si Amarisa sa kanyang opisina at binabasa ang dyaryo, isang balita ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito nasa headlines, kundi nakasiksik sa business section, isang maliit na artikulo na madaling malampasan kung hindi ka atento. Ang titulo, Ardent Hair Officially Resigns, Establishes Foundation. Nanginginig ang mga kamay na binasa ni Amarisa ang nilalaman. Nakasaad doon na si Nilo Ardent ay formal ng tinalikuran ang lahat ng kanyang posisyon sa Ardent Group. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Ang sumunod na talata ang bumasag sa kanyang puso. Bago ito umalis, inilipat ni Nilo ang kabuuan ng kanyang personal na mana at trust fund. Isang halagang halos hindi kayang isulat sa isang tseke, sa isang bagong tatag na foundation. Ang pangalan ng foundation, The Luzvale Foundation for Aspiring Entrepreneurs, isang pundasyong nakalaan para tulungan ang mga maliliit na negosyanteng tulad ng kanyang ina. Ito pala ang ibig sabihin ni Nilo sa salitang paglaya. Pinalaya niya ang sarili mula sa yaman at sa proseso, pinalaya niya ang daan-daang pangarap na katulad ng sa kanila noon. Ilang araw pa ang lumipas, nakalabas na ng ospital si Doña Isabel. Si Lucinda naman ay nahaharap sa iba't ibang kaso ng fraud at corporate sabotage. Ang kanyang pangalan ay naging kasing dumi ng putik sa mata ng publiko. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, nagpasya si Amarisa na magtungo sa mansyon ng mga Ardent. Siguro para sa huling pagkakataon. Ang dating marangyang mansyon ay ngayon nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga hardinero ay wala na. Ang mga halaman ay nagsisimula ng malanta. Pumasok siya sa loob. Ang mga katulong ay naglalakad ng walang imik. Ang kanilang mga mukha ay blangko. Ang dating palasyo ay naging isang malamig na musoleo. Natagpuan niya si Doña Isabel sa veranda, nakaupo sa isang wheelchair, nakatingin sa malayo. Ang dating matapobreng reyna ay ngayon isang matandang babae na lamang na may mga mata na walang buhay. Hindi na ito nagsusuot ng mga alahas. Ang kanyang mga kamay, na dati laging may hawak na tasa ng mamahaling tsa, ay ngayon nakapatong lamang sa kanyang kandungan, nanginginig at walang lakas. Tumayo si Amarisa sa kanyang likuran. Hindi lumingon ang matanda. Hindi niya alam kung nakikilala pa ba siya nito o kung pinili na lamang nitong mabuhay
sa sarili niyang mundo ng pagsisisi. Walang salitang binitiwan, walang paghingi ng tawad, walang pagsumbat. Ang tanging naroon ay ang hangin na dumaraan sa pagitan nila, puno ng mga salitang huli na para sabihin. Tumalikod si Amarisa at tahimik na umalis. Habang naglalakad siya papalayo sa mansyon, naramdaman niya ang paglaya. Hindi paglaya mula sa galit, kundi paglaya mula sa nakaraan. Tapos na. Ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay sarado na. Bumalik siya sa bakery, ang kanyang santuwaryo. Ngunit kahit doon, may kulang. Ang amoy ng tinapay ay hindi na kasing bango. Ang init mula sa oven ay hindi na kasing init ng dati. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang bakanteng mesa, pinagmamasdan ng paglubog ng araw, naisipan niyang kumain ng ice cream. Binuksan niya ang freezer at kumuha ng isang scoop ng keso ice cream, ang paborito ni Nilo. Naupo siyang mag-isa. Dahan-dahang isinusubo ang malamig na sorbetes. Ang tamis nito ay kumalat sa kanyang dila, ngunit kasabay nito ay ang pait ng pangungulila. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at humalo sa natutunaw na ice cream sa kanyang kutsara. Ang alat at tamis. Ito ang lasa ng kanilang pag-ibig. Anak, hanggang kailan ka magkakaganyan? Ang boses ni Tita Baby ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Naupo ito sa tapat niya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Wala po ito, tita. Sagot ni Amarisa. Mabilis na pinupunasan ang kanyang pisngi. Umiling si Tita Baby. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang lukot na papel. Nakalimutan kong ibigay sa'yo. Wika nito. Noong araw na umalis yung utility boy mo, nalaglag niya ito malapit sa lababo. Akala ko resibo lang, pero noong pinulot ko, inilatag ni Tita Baby ang papel sa mesa. Ito ay isang ticket sa bus, isang one-way ticket. Ang destinasyon, San Pablo, Laguna. Ang lugar kung saan sila unang nagkakilala, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tinitigan ni Amarisa ang ticket. Ang manipis na papel na yon ay tila naging isang mapa, isang kompas na biglang nagturo sa kanya ng direksyon. Ang puso niya, na matagal nang natutulog, ay biglang tumibok ng malakas at mabilis. Hindi na siya iiyak, hindi na siya maghihintay. Kinuha niya ang tiket mula sa mesa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi sa lungkot, kundi sa isang bagong pag-asa. Sa labas, isang bus ang bumusina mula sa malayo. Ang tunog nito ay hindi na ingay, kundi isang paanyaya, isang tawag para umuwi. Ang biyahe sa Nilo. Ang biyahe sakay ng bus patungong Laguna ay isang paglalakbay pabalik sa panahon. Habang ang malalaking gusali ng Batangas ay unti-unting napapalitan ng lunti ang mga bukirin at matatayog na puno ng niyog, nararamdaman ni Amarisa na tila hinuhubad niya ang bigat ng nakaraang 3 taon. Ang kanyang mamahaling blazer ay nakasabit na lamang sa kanyang balikat. Ang kanyang buhok na dati laging nakaayos ay hinayaan niyang ihipan ng sariwang hangin mula sa bintana. Bumaba siya sa terminal ng San Pablo at ang unang sumalubong sa kanya ay ang pamilyar na amoy ng kanyang kabataan. Isang pinaghalong amoy ng bibingka, bulaklak ng sampagwita at ang bahagyang alimuom mula sa lawa. Wala ng Phoenix Bakery, wala ng CEO. Dito, siya ay si Amarisa lamang. Naglakad siya, hindi sakay ng kotse, kundi gamit ang sarili niyang mga paa. Bawat kanto, bawat lumang bahay, bawat puno ay may ibinubulong na alaala. Dito sa plasang ito, sila unang kumain ng fishball. Sa ilalim ng puno ng akasyang yun niya, unang nakita ang nangiti ni Nilo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng lumang elementary school kung saan dati nag-aabang ang mga bata tuwing hapon. Ang gate na bakal ay kinakalawang na, ngunit ang puno ng mangga sa loob ay mas lalo pang yumabong. Ito ang lugar, ang kanilang lugar.
Ngunit wala doon ang inaasahan niya. Walang karito ng sorbetes, walang mga batang nagkakaingay. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng hapon at ang tunog ng mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Isang bahagi ng puso ni Amarisa ang nakaramdam ng pagkabigo. Baka mali ako, bulong niya sa sarili. Baka imahinasyon ko lang ang lahat. Ngunit hindi siya sumuko. Nagtanong-tanong siya sa mga tindahan sa paligid. May sorbetero po ba kayong nakikita dito tuwing hapon? Tanong niya sa isang matandang nagtitinda ng sigarilyo. Umiling ang matanda. Naku, Ineng, matagal nang walang sorbetero dyan. Mula nang magkaroon ng pandemic, bawal na magtinda sa tapat ng eskwela. Gumuho ang pag-asa ni Amarisa, ngunit bago pa siya tuluyang tumalikod, nagsalita muli ang matanda. Pero, kung sorbetes ang hanap mo, may isang bagong pwesto dyan sa Maylawa. Maliit lang na tindahan, Queso de Amor ang pangalan. Masarap daw ang gawa nila. Isang bagong kislap ang sumilay sa mga mata ni Amarisa. Nagpasalamat siya at nagmamadaling naglakad patungo sa direksyon ng lawa. Habang papalapit siya, ang hangin ay nagdadala ng isang pamilyar na tunog. Hindi ingay ng makina, kundi ang masayang tawanan ng mga bata. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng talisay na nakaharap sa kumikinang na tubig ng lawa, nakita niya ito. Isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Sa harapan nito ay may isang kariton ng sorbetes. Ang luma niyang kariton, ngunit ngayon ay bagong pintura, makulay at masigla. At sa paligid nito, isang grupo ng mga bata ang masayang kumakain ng ice cream. Nakatayo sa likod ng kariton ng isang lalaki. Ang kanyang balat ay mas maitim ngayon dahil sa sikat ng araw. Ang kanyang mga braso ay mas matipuno dahil sa pagbubuhat. Nakasuot lamang ito ng simpleng sando at shorts, ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi habang inaabutan ng sorbetes ang isang paslit. Iyon ang ngiting matagal nang hinahanap ni Amarisa. Ang nangiting totoo, ang ngiting Nilo. Huminto si Amarisa sa di kalayuan. Sa likod ng isang puno, pinapanood lamang siya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang lakas na halos marinig na niya ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lalapit ba siya? Tatakbo? Habang nag-iisip siya, isang bata ang aksidenteng nakabitiw sa kanyang ice cream. Bumagsak ito sa lupa. Ang bata ay nagsimulang umiyak. Agad na lumabas si Nilo mula sa likod ng kariton. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata at sa pinakamalambing na boses, sinabi niya, "Huwag ka nang umiyak. Tahan na." Ang matatapang na bata hindi umiiyak dahil lang sa natapong sorbetes. Halika, papalitan natin. Ang eksenang yon, ang kabaitan na yon, iyon ang Nilo na minahal niya. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng takot ni Amarisa. Nawala ang galit. Ang natira na lamang ay ang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang bagyo. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay tila dinadala siya papalapit sa kanyang tahanan. Naramdaman ni Nilo na may nakatingin sa kanya. Pagkatapos niyang bigyan ng bagong sorbetes ang bata, dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Para sa kanila, huminto ang mundo. Ang tawanan ng mga bata ay naging isang malayong ugong. Ang ihip ng hangin ay tila huminto. Ang tanging nakikita lamang nila ay ang isa't isa. Nakita ni Nilo ang babaeng pinakamamahal niya. Nakatayo doon. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nakita ni Amarisa ang lalaking pinatawad na niya ng buong puso. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng gulat, pag-asa at isang pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Dahan-dahang lumapit si Amarisa. Walang salita, walang ngiti. Ang tanging naroon ay ang emosyon sa kanilang mga mata. Huminto siya sa mismong tapat ng kariton, pinaghihiwalay lamang sila ng malamig na metal na lalagyan ng sorbetes. Inangat niya ang kanyang kamay.
at itinuro ang isa sa mga lalagyan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng lahat ng damdamin na kanyang kinimkim. Manong mo, manong, bulong niya. Pabili ng sorbetes. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa mga mata ni Nilo. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng kaligayahan. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting matagal nang nawala. Ngayon ay nagbalik na. Hinawakan niya ang scooper. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. Ang tunog ng metal na kumukha ng sorbetes ay tila ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Naiabot ni Nilo kay Amarisa ang ice cream, queso flavor, ang kanilang pinakapaboritong lasa. Ang scooper ay nanatiling nakasabit sa gilid ng kariton, at ang mga kamay ni Nilo ay nakahawak ng mahigpit sa gilid ng metal. Pinipigilan ang sarili na yakapin ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Amarisa, bulong ni Nilo. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at pagsisisi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Sa kasinungalingan, sa pag-iwan sa'yo, sa pagiging duwag. Hindi sumagot si Amarisa. Tinitigan niya ang ice cream, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin at tinitigan si Nilo. Hindi siya nagalit. Wala doon ang puot na nakita ni Nilo sa Batangas. Ang naroon ay ang kalungkutan na may halong pag-unawa. Hindi ko na kailangan ng tawad, Nilo. Malumanay niyang sagot. Ang kailangan ko ay nalaman ko na. Hindi mo ako pinili. Hindi dahil hindi mo ako mahal, kundi dahil mas pinili mong maniwala sa lola mo at sa takot mo. Wala ka doon nang masunog ang lahat. Wala ka doon nang halos mamatay ang nanay ko. Ang mga sakit na yon, hinding-hindi na mabubura. Naramdaman ni Nilo ang kirot sa kanyang dibdib. Yumuko siya, tila hindi kayang salubungin ang sakit sa mga mata ni Amarisa. Tama ka. Ang kanyang boses ay parang nasira. Duwag ako, pero nahanap kita, at hinding-hindi na ako aalis pa. Nilapitan ni Amarisa ang kariton, inilapag ang kanyang ice cream, at itinaas ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang mukha ni Nilo, ang kanyang mga kamay, na sanay na sa paghawak ng mamahaling papel at salapi, ay maingat na humaplos sa pisngi ni Nilo, na ngayon ay matigas at magaspang sa araw. Alam kong hindi ka na nagpapanggap, wika ni Amarisa. Ang kanyang boses ay parang himig na nagpapagaan sa sakit. Nilo, hindi mo kailangang maging dukha para mahalin ko. Hindi ko kailangan ng bilyonaryo. Ang kailangan ko ay ang Nilo na matapang, maring sabi ko. Ang Nilo na ipinagtanggol ako noong araw na yon sa bakery. Kahit alam niyang may kapalit yon. Doon nagbago ang tingin ni Nilo. Naunawaan niya ang punto. Hindi kahirapan ang hinahanap ni Amarisa, kundi ang integridad. Pumunta ako rito para hanapin ka, sabi ni Amarisa. Hindi na pinapansin ang mga luhang tuloy-tuloy na bumabagsak. Para sabihin sa'yo na ang tagumpay ko sa Phoenix Bakery ay walang lasa. Ang pera ay walang dalang kaligayahan. Ang gusto ko lang ay ang makita kang masaya at payapa. At nakita ko na yon. Dahan-dahang inangat ni Nilo ang kanyang mga kamay. Huminto sa pagitan nila. Walang paghawak, walang pagmamadali. Tahimik niyang inalis ang kwintas na may maliit na silver charm, ang simbolo ng Ardent Group, at matagal niya itong tinitigan. Tapos na ako sa kanila, wika niya. Sa kanya marahang inihagis ang kwintas sa lawa. Hindi na yon ang mahalaga. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Amarisa. Ang gusto ko lang, Amarisa, ay makasama ka. Hindi bilang CEO, kundi bilang ako. Hindi bilang sorbetero, kundi bilang asawa mo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Nilo ang maliit na kahon ng posporo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sing-sing na pilak, ang murang sing-sing na minsan niyang ibinigay, ay nakahimlay doon. Kinuha niya ito. Alam kong itinatago mo pa rin ito, wika ni Nilo. Ang kanyang mga mata
ay nagpapakita ng pag-ibig. Ito ang pinakamahal na bagay sa buhay ko. Wala nang mas hihigit pa sa halaga nito. Hindi ko na ito papalitan, Amarisa, dahil ito ang simbolo ng pag-ibig natin na nagsimula sa putikan, hindi sa ginto. Magpakasal na tayo. Ngayon, dito. Hindi na nagdalawang isip si Amarisa. Sa huli, ang mahalaga ay hindi ang singsing, kundi ang kamay na nag-aalay nito. Oo, ang sagot ni Amarisa. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Oo, Nilo. Pero hindi na ang luha ang magiging lasa ng buhay natin. Simula ngayon, ang asukal na. Isinuot ni Nilo ang singsing sa daliri ni Amarisa. Ang pilak ay kuminang sa ilalim ng papalubog na araw. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagdududa ay naglaho na parang bula. Dahan-dahang hinila ni Nilo si Amarisa palapit. Walang nagmamadali. Ang mga kamay niya ay maingat na yumakap sa baywang ng dalaga. At ang kamay ni Amarisa ay pumulupot sa leeg ng binata. Ipinikit nila ang kanilang mga mata. Ang kanilang paghinga ay naghalo. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, sa tabi ng lawa, kung saan nagsimula ang lahat, hinalikan ni Nilo si Amarisa. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangako. Pangako ng pagpapatawad, pangako ng muling pagsisimula. Ang paghahalikan nila ay tumagal, habang ang kanilang mga katawan ay naglapat, tila ba naghahanap ng init na matagal nang nawala. Ang paligid ay nagdilim, at ang hangin ay naging malamig. Humiwalay si Nilo kay Amarisa, at sa huling pagtingin, nakita ni Amarisa ang pangako sa mga mata nito. Magkasabay silang naupo sa damuhan, pinapanood ang mga bituin na dahan-dahang sumisindi sa kalangitan. Magkahawak kamay, dalawang kaluluwang nasira, ngunit ngayon ay nagdudugtong. Hindi na sila mga biktima ng tadhana. Sila na ang nagpapasya ng kanilang sariling kapalaran. 1 taon ang lumipas, ang maliit na kubo sa tabi ng lawa na dati tambayan lang ng mga mangingisda ay naging isang kaakit-akit na tindahan. Sa gilid nito, nakasulat sa isang simpleng kahoy na signage, ang panaderya at sorbeteria ni Nilo at Amarisa. Ang amoy ng ensaymada at ube cake ay humahalo sa malamig na amoy ng sorbetes, lumilikha ng isang kakaibang bango na nagdudulot ng nostalgia at kaligayahan. Ang mga bata mula sa kalapit na eskwelahan ay hindi na kailangang pumunta pa sa gate. Dito na sila dumidiretso, hinahanap ang Tita Amarisa at Kuya Nilo na laging handang magbigay ng masarap na tinapay at sorbetes. Si Amarisa, nakasuot ng simpleng apron, ay abala sa pagmamasada ng dough. Ang kanyang mga kamay ay bumalik na sa pagiging magaspang, ngunit ang kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa sa kintab ng kahit anong diamante. Ang singsing na pilak ay kumikinang sa kanyang daliri, isang patunay na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa presyo. Si Nilo naman ay nasa likod ng counter. Hawak ang scooper. Hindi na siya nagtatrabaho dahil sa obligasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa tuwing nakikita niya ang nangiti ng mga bata. Ang kanyang katawan ay payat ngunit malakas at ang bawat araw ay may layunin. Hon, kailangan ko pa ng keso sorbetes. Ubus na, sabi ni Amarisa. Inaabot ang isang malaking container. Coming right up, Mrs. Ardent. Ganting biro ni Nilo at ang tunog ng pagtawa nilang dalawa ay tila musika na dumadaloy sa tindahan. Si Nanay Luz, na ngayon ay malakas na at gumaling na ang puso, ay nakaupo sa labas ng tindahan. Pinapanood niya ang kanyang anak at si Nilo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamalaki. Hindi na siya nag-aalala sa bills ng ospital. Hindi na nag-aalala sa bigat ng utang. Ang kanyang pamilya ay buo na at masaya. Isang hapon, habang nag-aayos si Nilo ng mga flower box sa labas, may isang sasakyan ang huminto sa tapat ng tindahan. Isang mamahaling SUV. Bumukas ang pinto at dahan-dahang inilabas ng isang yaya ang wheelchair. Nakaupo dito si Doña Isabel,
Ang matanda ay payat at mahina, at ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko sa karamihan ng panahon. Nanigas si Nilo. Hindi niya inaasahang makikita pa niya ang kanyang lola. Humarap sa kanya si Doña Isabel. Hindi ito nagsalita. Wala itong ginawa, kundi tiningnan lamang si Nilo at Amarisa na lumabas para tingnan kung sino ang dumaan. Tinitigan ng matanda ang simpleng tindahan. Tinitigan ang singsing na pilak sa daliri ni Amarisa. Tinitigan ang tawa ni Nilo. Ang kanyang mga mata ay kumurap at dahan-dahan sa kanyang napakahina at nanginginig na kamay. Inabot niya ang isang maliit na kabalot na regalo kay Nilo. Kinuha ni Nilo ang regalo. Sa sandaling iyon, isang luha ang tumulo mula sa mata ni Doña Isabel. Isang luha ng pagsisisi, pagkilala, at pagmamahal. Ito ang huling paghingi ng tawad ng isang mapagmataas na babae. Hindi nagtagal, tumalikod na ang yaya at dahan-dahang itinulak ang wheelchair papalayo. Hindi na lumingon si Nilo. Hindi na lumingon si Amarisa. Ang nakita na nila ay sapat na. Ang huling tanong ay nasagot na. Pagkatapos, dahan-dahang binuksan ni Nilo ang regalo. Ito ay isang inukit na kahoy na may simpleng inscription, The Luz Veil Foundation. Sa loob nito, may isang keycard at isang sulat na nagsasabing idinagdag niya sa foundation ang lahat ng kanyang natitirang kayamanan. Ang kanyang hiya ay natubos na. Hindi na nagalit si Amarisa. Hindi na siya nagdalamhati. Wala na siyang kinamumuhian. Naglakad siya palapit kay Nilo at inilapag ang kanyang kamay sa likod ng binata. Tapos na ang pagdurusa, hon, bulong niya. Tumango si Nilo. Hinarap niya si Amarisa at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na puno ng kapayapaan. Sa bandang huli, hindi ginto ang nagbigay sa kanila ng kaligayahan. Hindi mansyon ang nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Ang pag-asa at pagpapatawad ang nagturo sa kanila na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pagmamahal, sa gitna ng luha at asukal ng buhay. At sa simpleng tindahang iyon, sa tabi ng lawa, kung saan ang amoy ng tinapay ay nagsasama-sama sa amoy ng sorbetes, doon nagsimula ang kanilang walang hanggang kaligayahan. Ang kwento ni Amarisa ay nagtatapos hindi sa paghahanap ng isang prinsipe, kundi sa pagiging reyna ng sarili niyang tinapay at pag-ibig.